Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan. Atin po itong kukunin sa sulat ni Santiago, Kabanata 1, talata 2 hanggang 4. Ang sabi po dito, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos, ang papuri, ang pagsambay para lamang po sa Kanya. Yan, praise the Lord. So itong ating pag-aaralan mga kapatid, ito po ay paalala sa atin bilang mga mananampalataya na tayo po ay tinuturuan ni Santiago na tayo ay patuloy na magalak. Ano man po yung ating mga pinagdaraanan, ano mang uri mga pagsubok ang ating hinaharap sa kasalukuyan, tayo ay dapat magalak. No? Ibig sabihin mga kapatid, kasi sabi nga yung 10% sa buhay po natin, yung 10% na ito yung mga nangyayari sa buhay natin, di ba? At yung 90% na tinitignan ng Panginoon is yung ating reaksyon. 'Di ba? Napakalaga mga kapatid yung reaksyon natin, no? Paano natin tinatanggap itong mga pagsubok, itong mga nangyayari sa buhay natin, no? Kasi alam naman natin na ang lahat na nangyayari sa buhay ng Kristiyano is all pagsubok, 'di ba? No? Sinusubok ng Diyos yung pananampalataya natin, yung tatag natin, hanggang saan ba yung hanggang saan yung limitasyon mo, hanggang saan yung kakayanan mo, 'di ba? Kasi sa ating kahinaan, sa ating limitasyon, doon naman natin na-experiencehan yung lakas na nanggagaling sa Panginoon, 'di ba? Kasi totoo naman kung wala naman yung biyaya ng Diyos, yung lakas na nanggagaling sa Panginoon, hindi naman natin talaga kaya yon. Pero siyempre, sabi naman ng Panginoon, lahat ng pagsubok na nangyari sa buhay natin is kaya natin. No? Kasi sabi ng Panginoon, hindi naman tayo susubukin ng higit sa mga kaya natin. So, ibig sabihin, lahat ng ating pagdaraanan sa mundong ito, kaya natin. Di ba? Lalos at siyempre, kasama natin ang Panginoon. So, yung tinutukoy lang naman din yung limitation mga kapatid sa mga pagsubok kasi wala nang question dun eh. Kaya mo yun eh kasi hindi tayo susubukin ng higit sa kakayanan natin. Pero siyempre, yung gagawin nating plano, yung mga aksyon na gagawin natin, dito tayo hihingi naman ng biyaya at tulong sa Panginoon na samahan tayo. Diba? Kasi nga, iba-iba yung reaksyon natin pagdating sa pagsubok. Diba? Merong mga nagugulat, merong iba nang nagagalit, yung iba medyo nagtatampo sa Panginoon, nasasabihin, Lord, bakit mo inallowed sa buhay ko to? Nagsisimba naman ako palagi. Palagi naman ako nasa prayer meeting mo, palagi naman ako nagdarasal, palagi naman ako nag-aaral ng iyong salita. Naglilingkod naman ako sa iyo, Panginoon, bakit nangyari ito sa buhay ko? Alam niyo, yung mga pagsubok na yan, tinitignan lang ng Panginoon is yung reaksyon natin. Kaya nga sinasabi ni Santiago ay magalak tayo kung tayo man ay dumaranas ng anumang uri ng mga pagsubok sa buhay natin. No? 'Di ba? Dapat yun kagalakan natin kasi alam natin na pagsubok yun. 'Di ba? Isang chance yun at isang pagkakataon na kung saan ay muling tatatag, no? Titibay yung pananampalataya sa atin. Kasi yun naman sabi ni Santiago na matapos tayong subukin, ito naman ay magiging matatag yung pananampalataya natin sa pamamagitan ng pagsubok. At bakit kailangan natin maging matatag hanggang wakas para tayo ay maging ganap at walang pagkukulang, no? Kasi kailangan natin maging maging matatag sa pananampalataya natin kasi kung yung mga pagsubok na pinagdaraanan natin ngayon, yung mga araw na paparating na yung pagdating ng ating Panginoon is mas matindi pa yung mga pagsubok na pwede nating kaharapin. Kaya nga sabi doon na mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kasi pag mahina yung pananampalataya natin, talagang matbubuwal tayo, tutumba tayo. No? Hindi pwedeng sasabihin natin matatag na ako kasi sabi nga ni San Pablo, mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y matatag na at baka siya'y mabuwal. Diba? Sabi niyo sa 1 Corinthians chapter 10, I think it's 12 verse 12 or 13, di ba?
So, doon may kita mo mga kapatid na hindi ano yun, hindi ibig sabihin na matagal na ako sa paglilingkod, marami na akong pinagdaanan, is iisipin nating matatag na tayo, 'di ba? Kaya nga palagi tayong pinag-iingat. Kaya nga palagi sinasabi ng Diyos, guard yourself. Palagi nating ingatan, bantayan yung mga sarili po natin, 'di ba? Pero ang mahalaga doon mga kapatid, how we react, no, sa buhay natin. Kasi ito pagsubok, alam naman natin na ang lahat na nangyayari sa buhay natin may purpose ang Panginoon. At maganda yung purpose ng Panginoon. Hindi niya i-allowed sa atin ito para tayo mapahamak, para tayo ay manghina, mabagkos. Kung tayo patuloy nakakapit, siyempre, sa Panginoon, mapagtatagumpayan natin ang mga bagay na ito. Pero siyempre, nandun yung lakas sa tulong ng Panginoon. Tayo kikilos, tayo gagawa, tayo haharap sa mga pagsubok na ito kasama ang ating Panginoon. Di po ba? So, yung reaction natin tingnan mo yung mga alagad nang nakasakay sila sa bangka kasama ng ating Panginoon, at ating Panginoon nandun sa likod lang natutulog, at dumakas yung malakas na hangin. So pinapasok nun ng mga tubig yung kanilang bangka at natakot yung mga alagad, kaya ginising nila yung Panginoon. Ang ginawa ni Lord, sinawa yung hangin, diba? Sabi nga ng mga alagad, Lord, lulubog na tayo, no? Hindi ka ba natutulog ka lang niya, parang gano'n, diba? Hindi ka man lang kinakabahan. So sabi ni Lord, sinaway muna yung hangin at yung malalakas na hangin tsaka yung alon pumayapa. Kaya sabi niya, nasaan ang inyong pananampalataya? So kasi ibig sabihin, may problema, mahina yung pananampalataya pa ng mga lingkod ng Diyos na ito. Kasi kung matatag na yung pananampalataya mo, hindi magiging ganun kagrabe yung reaction ng mga alagad na ito, diba? Kaya sabi ng Panginoon, nasaan ang inyong pananampalataya? So, yung pagsubok yun So, wala ka naman dapat ikatakot sa pagsubok na yun. Kasi bakit? Una sa lahat, kasama mo yung Panginoon sa bangka Diba? Kasama natin si Lord sa bangkang yun. At siyempre, hindi lang naman na dahil kasama nila yung Panginoon sa bangka yun. Kahit naman hindi nila kasama ng time na yun, kasi mayroon ding time na si Jesus lumakad sa ibabaw ng tubig, diba? Hindi naman kasama ng mga alagad yun ang ating Panginoon Jesus sa bangka. Pero dumating yung malakas na unos, natakot yung mga alagad. Kaya si Jesus, nandun naman yung tulong ng ating Panginoon. Hindi nila kasama sa bangka, pero alam ng Lord yung sitwasyon ng mga alagad. So, hindi man nila yung isang sitwasyon, kasama nila sa bangka, wala kang dapat ikatakot kasi kasama mo na nga si Lord Ito namang isa, hindi man nila kasama sa bangka, pero alam ng Diyos, alam ng Panginoon kung anong nangyayari sa mga alagad. Kaya dahil alam ng Diyos, ng Panginoon, yung sitwasyon natin, wala ka pa rin dapat ikatakot. Kasi bakit? Kasi kapag tumawag tayo sa Panginoon, yung kanyang tulong nandoon. Diba? Kaya nga na nakita kaso ng mga alagad na yun, natakot sila. No? Imbis, kasi nakita niyo, may lumalakad sa tubig. Sabi na, multo. No? Pero sabi ni Jesus, ako yan, ako ito. Sabi ni Pedro, kung ikaw niyan Panginoon, hayaan mo kong pumarian. No? Sa paglalakad sa ibabaw ng tubig, sabi ni Lord, come. No? Pero lumubog si Pedro nang papalapit na kay Jesus. Kasi bakit? Kasi tinanggal niya yung pananaw niya sa yung kanyang eyes sa Panginoon. Kundi ibinaling niya doon sa mababa, sa malalakas na alon sa kahangin. Kaya ito yung dahilan na lumubog si Pedro. Pero nandun yung tulong pa rin. Inabot pa rin ng Panginoon yung kamay ni Pedro at magkasama na silang bumalik sa bangka. Di ba? So doon pa may kita natin, hindi dapat tayo matakot, hindi dapat tayo manlupaypay, hindi dapat tayo malungkot, kundi patuloy tayong sinasabi. Pinapaalalahanan ni Santiago na tayo ay patuloy na magalak. Kasi alam nating hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kung dumarating man tayo sa mga pagsubok na yan ng buhay, harapin natin, huwag tayong matakot. Kasi alam nating kasama natin ang Diyos. God bless po sa ating lahat.